pansit na galing pang Bicol nang dalhin sa Maynila, hindi magkamayaw ang mga tao sa pagpila. Lahat gustong matikman ang pambatong pansit bato. Kung may pansit batil patong ang mga taga Tugigaraw, Cagayan, pansit kabagan ang mga taga Kabagan, Isabela, pansit habhab sa mga taga Quezon. Hindi raw magpapahuli ang mga taga Bicol. Sa laban ng pansit, ang ihahain ng mga Bicolano, pansit bato. Pansit ba to? Pansit ba to? Pansit ba to? Oo nga, pansit ito. Kaya tinawag ito na pansit bato ay dahil galing ito sa isang lugar sa Camarines Sur, kung saan ang pangalan ng lugar ay Bato Camarines Sur. So yan, anong naging pangalan ng pansit na ito. O yan ha, libre na dahil may natutunan pa kayo kung bakit tinawag na pansit bato ang pansit na ito. O yan, sige nga, tikman na nga natin itong pansit bato na to. Yan, natatakam na tayo, di ba? Laki ng subo ha. Hep hep, teka lang Susan. Bago mo tikman, lagyan muna natin ng dinuguan. Dinuguan? Bakit nalagyan ng dinuguan? Ano to, kanin? Nalagyan ng dinuguan? Parang bago yan ah. Pero sige, bagay, kumakain naman ako ng dinuguan. Sige nga, tingnan na nga natin kung ano lasa. Yan na! Ito na ang patungo na tayo sa exciting part. Sa pinaka-exciting part, malalaman natin kung ano ang lasa ng pansit bato na may dinuguan. Ayan. Tikman na natin. Masarap siya. Pwede pala yun, ano? Ngayon, pagkakain ako ng pansit bato, kailangan humanap ako ng dinuguan. Masarap siya ha, in fair. Hindi ano yung lasa, hindi weird. Parang naging ano lang siya, parang naging dagdag na flavor lang yung dinuguan. Masiramon! Bukod sa dinuguan, marami pang ibang toppings na pwedeng pagpilian para sa pansit bato. May nilagang itlog, fried siomai, lumpiang Shanghai, lechong kawali at chicharong bulaklak. Ang paninda po namin ay pansit bato. Meron po kaming regular, 30 pesos lang po. Sa kada toppings na ilalagay, magdadagdag lang ng 10 hanggang 30 pesos, depende sa sahog. Pero pwede ring sana all. Yung overload po namin, ma'am, is 130 pesos. Lahat po ng toppings ay sinama na po namin sa isang bowl. Kasama na rin po yung pansit. Ang overloaded na pansit bato nasa Malinta, Valenzuela lang. Ang nagdala ng pansit bato mula sa Bicol, si Arcel, aka Manoy Celso. 2 years po ako nagtinda ng balot. Tapos nababagalan po akong parang di ko po makuha agad yung mga pangarap ko. Kaya naisip ko po magtinda ng pansit bato, which is yun po yung hanap buhay namin simula ng bata pa kami doon po sa Bicol. Nagsisimula sila magtinda ng alas 3:30 ng hapon, pero alas 9 pa lang ng umaga, abala na sila sa paghahanda at pagluluto. Katulong ni Arcel sa negosyo ang 4 niyang kapatid at ilang kaanak. Napaka-importante po ng pagtutulungan ng isang pamilya, lalo na po ng magkakapatid. Kasi napapadali po nito yung trabaho, napapabilis. Tsaka napakagaan po sa loob. Pagkasama mo yung mga kapatid mo, kamag-anak mo na sabay-sabay kayong tumutupad ng mga pangarap nyo. Gamit ito pong binigay ng Diyos sa amin na Manoy Celso Authentic Pansit Bato. Ang mismong pansit na gamit nila mula pa sa Bicol. Yung pansit bato po namin ay galing po talaga siya sa Bato Camarines Sur. Isa sa pinakamatandang gumagawa ng pansit bato sa Bicol. Yun po yung supplier namin. Ang kaibahan ng pansit bato sa ibang pansit, masabaw ito kapag niluto. Gawa ito sa harina at pinaiinitan hanggang matuyo. Dahil dito, nagiging malutong ang noodles at madaling madurog. Ngayong handa na ang lahat, oras na para pumunta sa kanilang pwesto. Kahit naghahanda pa lang ng pwesto sina Arcel, mahaba na ang pila ng kanilang mga suki. Kaya nagdoble kayod na sila sa pagluluto ng pansit bato. Sa isang kawali, inilagay ang sabaw na nauna ng tinimpla. Sunod ang sibuyas, bawang, hibi o pinatuyong maliliit na hipon at piniritong fishball at kikiam. Pagkatapos ay inilagay na rin ang pansit bato at saka hinalo. At panghuli, inilagay ang mga gulay na carrots, bagu beans at repolyo.
ito na, luto na agad ang pansit bato. Bukod sa masarap yung lasa kaysa sa ibang sa ibang pansit bato na natikman ko ito. Grabe, okay. Solid, 100%. Sarap to, in-order namin pansit bato na may litong awali tsaka chicharon bulaklak, crispy yung chicharon bulaklak sa bagnit. Actually, masarap siya. Hindi siya masyadong maalat. Tamang-tama lang yung timpla niya. Solid na solid kasi sobrang mura. Very affordable para sa lahat. Yung malalapit dito sa Malinta po na mga taga Bicol, yun po yung mga usually kumakain sa amin dito. Parang yun na po yung nagiging meeting place ng mga taga Bicol. Etong aming tindahan po sa aming pwestuhan. Bukod sa mga kalalawigan, marami rin daw silang parokyano na hindi Bicolano pero nagustuhan ang pansit bato. Sa dami ng bumibili, sa maniwala kayo't sa hindi, mahigit 4 na buwan pa lang ang negosyong ito. Nag-start po ako ng May 19. Bumili po muna ako ng 10 kilo na pansit. Nagkakalaga po yun ng 680. Yung 10 kilo. Tapos wala po 1,000 yung puhunan ko. Nagsisimula silang magbenta ng alas 3:30 ng hapon at sold out na pagdating ng alas 8. Sa loob lang ng mahigit 4 na oras, nakakaubos sila ng 50 kilo ng Kumikita po kami ng 90,000 sa loob ng isang buwan. panalo pala. Hindi sukat akalain ni Arcel na ang nakakagisnan niyang negosyo sa Bicol ang siya ring magbibigay ng malaking biyaya sa kanilang pamilya ngayon. Magtiwala ka kay Lord at siyempre magtiwala ka sa kakayahan mo. Lagi mong sabihin, kaya ko to. Minsan mahirap, pero kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Bato-bato sa langit nang bumagsak sa lupa, naging masarap na pansit bato at panalong negosyo.